Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng high school league, gusto ko lang ipaalala sa inyo na paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slamdang. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Bilibili account na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisahan na natin ang chapter 115 ng International League. Nagawa ang mahabol nila Ryo at Ishido ang binabalak na pagpuntos ni Rukawa na naging dahilan upang hindi na maituloy ni Rukawa ang kanyang binabalak na Slamdang at ipinasa na lang nito patalikod ang bola papunta kay Fujima. Subalit, nang hawak na ni Fujima ang bola, agad naman itong binantayan ng mahigpit ni Jin at talaga namang hindi niya hinahayaan na magtagumpay itong si Fujima sa binabalak niyang plano. Hindi ka makakalusot sa akin, Fujima! Hindi mo magagawa ang binabalak mong pagpuntos! Yan ang sabi ni Jin na biglang ngumiti si Fujima. Sabay nolokwas ang bola papunta sa kanyang kaliwa na ikinagulat talaga ni Jin ng sobra. Ha? Ipinasa niya ang bola sa kanyang kaliwa nang hindi ito tumitingin? Pero kanino naman ito mapupunta? Wala naman siyang kakampi doon ah. Yan ang sabi ni Jin sa kanyang sarili na talaga namang sobrang nagulat nang biglang sumulpot si Mitsui sa direksyon ng bola. Sabay kuha sa bolang ibinato ni Fujima. Kuzo! Si Mitsui! Pigilan niyo dali! Huwag niyong hayaan na magtagumpay ito sa binabalak niyang pagpuntos! Yan ang sigaw ni Coach Roshi na talaga namang natataranta na. Habang si Mitsui naman ay hawak na ang bola at agad itong tumalon at tumira ng isang tres. At sa pagkakataon na to, wala na nakasabay pa sa kanya. Kaya naman, nalibre na ito at pumasok ang kanyang tira sa kanilang basket na naging dahilan upang maibaba na nila sa isang puntos ang kalabahan ng Kuzo sa kanila na ikinatuwa talaga ni Mitsui, Fujima at Hanamichi. Ang galing mo talaga, Fujima! At ikaw din, Michi boy! Makasahan talaga kayong dalawa sa kahit anong posisyon! Yan ang sabi ni Hanamichi. Naison, Fujima! Buti na lang matalas lang yung mata at nakita mo ako sa direksyon na yon. Yan naman ang sabi ni Mitsui. Grabe naman kayo kumakapure. Huwag muna tayo magdiwang dahil lamang pa din sa atin ang Kuzo at sa kanila pa ang bola. Kaya naman, kailangan natin silang higitan pa upang mabawi na natin ang kalamahan sa kanila. Yan naman ang sabi ni Fujima. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Kuzo ang bola at dinadala na ito ni Jin papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng mahigpit ni Fujima. Team, tayo ulit sa opensa. Pero sa pagkakataon na to, siguraduhin na natin na makakapuntos tayo at matambakan na ulit natin ng malaki ang team ng Shouko. Kaya naman, humanda na kayo dahil hindi tayo magpapapigil sa kanila. Yan ang sigaw ni Jin. Sabay atake ng sobrang bilis sa depensa ni Fujima. Nang biglang huminto si Jin, na ikinagulat talaga ng uso nitong si Fujima. Dahil hindi nito inaasahan na biglang hihinto si Jin sa pag-atake. Ano? Bigla siyang tumigil? Mukhang isang jump shot ang kanyang papakawalan na. Patay, naloko na. Hindi ko na siya kaya pang habulin. Yan ang sabi ni Fujima sa kanyang sarili na naging dahilan upang malibre na itong si Jin, kaya naman, agad itong tumalon at tumira ng isang jump shot. Subalit, sa pagkakataon na to, swerte pa din ang kupunan ng Shouko dahil nagmintis ang tira ni Jin sa kanilang basket. Ayos! Nagmintis ang tira ni Jin! Shouko! Ang rebound ko ninyo! Yan ang sigaw ni Ayako. Habang si Sanji naman ay agad na binantayan ng mahigpit itong si Hanamichi sa ilalim ng basket upang hindi nito makuha ang rebound. At ang referee ay nakatutok ng uso sa galaw ni Hanamichi upang hindi na nito magawa pang muli ang binabalak niyang panggugulang kay Sanji. Grabe, ang ganda ng box out ni Sanji. Hindi mo lang magawang labanan ni Hanamichi ito. At kapag tumalon si Hanamichi, siguradong mabibitin lang siya dahil sa ganda ng box out na ginagawa sa kanya ni Sanji. Yan ang sabi ni Maki. Huwag ka masyadong kabahan, Maki. Tandaan mo, si Hanamichi yan. Siguradong meron na itong plano laban kay Sanji. Yan naman ang sabi ni Ryota. Nagkakamali ka, Ryota. Dahil sa pagkakataon na to, siguradong hindi na magagamit ni Hanamichi ang kanyang pagiging magulang sa laro. Dahil ang referee ay nakapokus na sa kanila. At kapag ginamit ni Hanamichi ang kanyang pagiging magulang sa laro, malamang maaari siyang matawagan ng referee. Yan naman ang sabi ni Coach Hansai. Sa kabilang banda naman,
si Hanamichi ay hindi pa din magawang masira ang boxout ni Sanji sa kanya. Buisit, ano bang dapat kong gawin sa pagkakataon na to? Kapag ginamitan ko naman ang katawan na itong si Shokoy, siguradong tatawagan ako ng referee. Ngayon, kailangan ko makahanap ng paraan para matalo itong si Sanji na hindi gumagamit ng panggugulang. Pero anong paraan naman kaya ang aking gagawin? Alam ko na. Sa pagkakaalam ko, legal ang galaw na ito. Yan ang sabi ni Hanamichi sa kanyang sarili. Sabay sinabayan si Sanji sa pagtalon at bahagya niya itong binangga sa ere na naging dahilan upang makuha ni Hanamichi ang rebound laban kay Sanji. At itong si Sanji naman ay hindi maganda ang pagkabagsak sa sahig dahil sa sabay nila ni Hanamichi sa rebound. Habang si Kogure naman ay napatayo na sa kanyang kinauupuan dahil sa paghanga kay Hanamichi. Magaling Sakuragi! Nagawa mo pa ding mag-isip sa ganong sitwasyon. Ang usay mo talaga Sakuragi! Yan ang sabi ni Kogure nang biglang sumigaw si Rukawa. Gonggong! Ibato mo na ang bola dali! Para sa mabilis ang fast break! Yan ang sigaw ni Rukawa. Habang si Hanamichi naman ay agad na ipinasa ang bola papunta kay Rukawa. At nang hawak na ni Rukawa ang bola, agad niya naman itong i-dribble papunta sa kanilang basket. Subalit, mabilis din naman itong binantayan ng mahigpit ni Rio. Tignan nyo! Sila Rukawa at Rio lamang nasa kabilang court at walang sino man ang nakikialam sa kanila. Balak ba nilang paglabanin ang dalawa ng one-on-one? Pero ang tingin ko, walang laban si Rukawa dito pagdating sa one-on-one. Siguradong kakainin lang siya ng buhay nitong si Rio dahil sa mas mahusay ito kaysa sa kanya. Yan ang usapan ng mga manonood. Nang biglang nagsalita si Rio at pilit nitong sinisira ang focus ni Rukawa sa opensa. Ngayon, ikaw at ako lamang. At walang sino man sa ating dalawa ang pwedeng umatras. At sigurado na ako na ito na din ang tamang pagkakataon para mapakitaan mo ako ng bagong galaw mo. Ngayon, kahit Rukawa, ano nang gagawin mo laban sa depensa ko? Yan ang sabi ni Rio. Kung yan ang hanap mo, pues, pagbibigyan na kita Rio. Kaya naman, humanda ka na dahil walang sino man ang maaaring pumigil sa laban natin na to. Yan naman ang sabi ni Rukawa. Sabay atake ng sobrang bilis sa kanang depensa ni Rio. Subalit, agad din naman itong nabasa ni Rio kaya naman, mabilis niya itong nadepensa ng mahigpit. Yan na ba yung bagong galaw mo, Rukawa? Napakasimpleng atake naman yan. At kung puro ganyan lang ang gagawin mong galaw, mas mabuti pa siguro matulog na lang ako kaysa bantayan ka. Yan ang pagyayabang na sabi ni Rio. Nang biglang nagulat si Rio dahil biglang hinatak ni Rukawa ang bola papunta sa kanyang kaliwang kamay. Sabay ikot ng sobrang bilis sa kaliwang bahagi ni Rio na naging dahilan para maiwanan na ng tuluyan ni Rukawa ang ginawang depensa ni Rio sa kanya. Ano? Pero imposible. At paano? Paano niya nagawa ang ganong galaw? Hindi ko inaasahan ang galaw na yun Yan ang gulat na sabi ni Rio sa kanyang sarili. Habang si Rukawa naman ay nakalusot na kay Rio. At nang malapit na ito sa kanilang basket, agad naman itong tumalon at gumawa ng isang slam dunk. At sa pagkakataon na to, wala na nakasabay pa sa kanya. Kaya naman, nagawang maipasok ni Rukawa ang kanyang slam dunk na naging dahilan upang makuha na nila ang kalamahan sa Kuzo. Ang ganda ng ipinakita mong galaw, Rukawa! Ginamit mo na naman ang Shammgod mo! Kitang-kita na nagulat itong si Rio sa Shammgod mo na yon. At dahil sa ginawa mong pagpuntos, nagawa na ulit nating makuha ang kalamahan sa kanila. Sige, Rukawa at Sakuragi! Ipagpatuloy nyo lang ang pagtutulungan ninyo at ipatikim nyo sa team ng Kuzo na hindi nila kayang matalo ang best duo ng Shouku. Yan ang sigaw ng mga tropa ng Shouku. At dito na nagtatapos ang Chapter 150 ng International League. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Pero bago tayo magtapos sa ating kwento, sana i-like nyo ang ating video.